Hallelujah. Thank you, Lord God, for giving us a great time. At medyo malamig, ano? Okay lang, no? Medyo cool. And the place is really, really wonderful. And good morning also to all who are in online. Okay. Salamat po at just sit back and just relax. And ngayong pong umaga, ngayong araw na ito, ang ating pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. So you better get ready sa communion service kahit na po nasa bahay po kayo. Kahit ano pong ginagawa po ninyo ay just post it for a while, no? Mag-post po kayo for a while, no? At ngayon po umaga, ako'y tuwan-tuwa kanina eh. Sabi ko ba, iba yata ang baka iba yung basahin ni Sister Carla. At binasa niya yung text natin ngayong umaga, which is found in Matthew chapter 5, verses number 14 to 16. Okay? Ito po ay ilan sa inatinan po namin sa convention, and just to give to you ito pong mga pinag-aralan po namin, at nawa po ito ay maging pamumuhay natin at maging magalak, no? Yung bawat isa sa atin na ito ay may pamuhay. Amen? Hindi po ito mabigat. Actually, itong mga bagay po na ito hindi mabigat. Hindi napakasaya po nitong ating pag-aaralang ito. Taking hold of God's kingdom mandate. Ayan. Pakiulit nga po. Mandate. Alright. Yan po yung ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Let us all stand once again. And let us read the verses. Ayan. Ang sabi po dyan, you are the light of the world. Amen? Lahat po ng nag-light na yan, ha? You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on stand, and it gives light to everyone. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yan. Pagpalain po ng Panginoon yung pagkabasa ng salita po ng Panginoon. Hallelujah. Let's all be seated in the presence of the Lord. It reminds you again. Ang Biblia po ay hindi po nawawalan ng reminder sa bawat isa sa atin. You are the light of the world. Sabi po dyan. No? We are the light of this world. Hindi lang po itong room na ito, kundi sa lahat, maging sa ating pong sariling tahanan at maging sa ating mga trabaho. A town built on the hill cannot be hidden. Yan. Hindi ho pwedeng itago daw, sabi ng Biblia. Hindi pwedeng itago ito, kundi talagang, ano ba yung hill? Sa Tagalog. Burol, no? Biro mo, burol sa gitna ng town. Di ba? Yung burol na ito ay kakaiba. Hindi yang siya yung nandun sa lugar lang na saan ba yung maraming burol sa atin sa Pilipinas? Yung Bohol, no? Hindi lang yan yung burol sa Bohol na pwedeng pasyalan, no? Ito yung burol sa gitna ng syudad. Amen? Yan daw po yung mananampalataya. Yan yung ikaw at ako. Ikaw ay burol sa gitna ng syudad. Pwedeng makita every now and then. Posible. Amen? Visibly.
visible mong makikita ang burol na ito sa gitna ng mga syudad. At hindi daw po ito parang a lamp o yung ilawan na ilalagay o inilagay sa sinakluban ng baul. Hindi yan. Kundi ito ay ipinapakita sa buong bahay na may ilaw, no? Diba? Pagka madilim, kailangan mo noong unang panahon, kailangan mo ng, anong tawag doon? Lampara. Amen? Maging yung po Panginoong, ito pong sinabi ng Panginoong ito, hindi po ito sinabi ng kung sino man, ano? Ito'y sinabi ni Jesus. Instead, they put it on stand. Yan. No? Imagine niyo yung gustong ipakita ng Panginoon sa bawat isa. Ikukuha pa ito ng stand. Hindi lang basta ito ilalagay sa gitna. That's it, wala na. Kundi ito ilalagay pa sa stand. No? Yung ilawan, andun pa sa stand. Tatayo talaga yan. No? Makikita talaga visibly ng lahat ng nasa loob ng bahay. No? Ito yung ilawan na ito. Ano pa po? Ang sabi dyan, in-encourage niya yung mga tagasunod niya and it gives light. In the same way, let your light shine before others. Ayan. Nung unang panahon pa ay mahilig na ang Panginoon sa mission. Amen? No, hindi lang po pag-uwi sa bahay, tapos na ang Kristyanismo, maghihintay uli ng Sabado, and then the Christianity will be sin. No, we will be always sin in the world. Amen? Amen. So, what enforce seems mean here? Po, ayan, nakalagay po pa yan. Naisulat ko pala. Sabi po dyan, taking action rather just planning. Amen? Instead of just sitting and just knowing that you are a Christian, hindi daw po yan. Kundi, we must put ourselves into action. No? Yan po. And not just taking about mission or obedience, but enforcing to call to obey. Yan. Ini-enforce po natin yung ating mga sarili. Pag sinabing enforce, ano yung nakalagay sa inyong isip? Pag sinabing enforce, no? And to act, ayan, confronting what holds people back, excuses or misplaced priorities. So talagang above all ay we should make our life to be in action. Amen? Okay. Salamat sa Panginoon for that 3 amen. And number 2, urgency. Okay? Urgency, it's time to enforce, sabi niya. Hindi na kailangang maghintay pa para bukas or sa susunod na mga araw, kundi it's time to enforce. Suggest the season has come where delay is no longer acceptable. Okay. Kung halimbawa, araw ng, halimbawa lang, Sabado, hindi ka pupunta. Okay? Kasi may dalaw o kaya may kung ano man. So, hindi daw po yan. The enforce must happen anytime. And the harvest is ready, so they need to act now. Okay? Tuloy natin. The harvest is ready. Okay? Kingdom expansion and evangelism, compelling people to join God's kingdom, could mean more active evangelism, church planting, outreaches. Salamat sa Panginoon for this outreaches program that we will all be joining. No? As kailan yon? Alam nyo pa ba yun? Sa October 19. Okay, nakamark na yan. Pag-pray nating mabuti at lahat ng available na Kristiyano,
yung mga walang pasok, let's move to Ajman. No? Isa itong napakagandang pagkakataon sa bawat isa sa atin. At yung confronting barriers, excuses, hindrance, or hinder obedience. Yung mga excuses minsan. And misplaced priorities or yung barriers to progress. These are things that we want to identify. Call out and overcome, enforce could be pushing through this obstacle. Amen. Yan daw po, ini-enforce ang bawat isa sa atin. Okay, are you ready? Okay, kung handa na po ang bawat isa, number 1, ano ba yung ini-enforce sa atin? Ano ba yung dapat na ipatupad sa ating buhay? Yan, yung number 1 sa ating doktrina as an Assemblies of God, yung God's Word. Amen? Enforce obedience to God's Word. Hindi lang basta ito ibinigay, babasahin, kundi we must ready to obey. No? Hindi lang basta ito salita na ibinigay sa tao, kundi talagang you have to obey. No? Hindi pakiusap. Hindi pakiusap, kundi ito'y iniuutos sa bawat isa sa atin. Yung James 1:22, ang sabi diyan, do not merely listen to the word and so you deceive yourself, do what is says. O, di ba? Alam na ng mga mananampalataya yan. No? We're not just reading the Bible, we're not just reading His letter to us, but we are so gladly, no? We're opening our life to obey what is written. Amen? So, yan po ang binahagi sa atin ni Santiago. And Joshua 1:8, ito, yung nung unang matanggap ni Joshua yung tawag ng Panginoon sa buhay niya. Sabi niya, God commanded Joshua to meditate on the book of the law and carefully and do everything written in it. No? Sabi diyan, God commanded Joshua to meditate on the book of the law and carefully do everything written in it with the promise of success and courage. Alam kong paborito niya yung pinaka-last part ng sinabi ng Panginoon, yung maging successful and courageous. Amen? So meron bang gustong maging successful dito? Gusto nyo? So ito yung sagot. Meditate on the book of the law and carefully do everything written in it. So you will be successful. At saka talagang matatapang yan. Lalong tumatapang ang mga mananampalataya na mayroong salita ng Diyos na pinamumuhay sa kanilang mga buhay. And John chapter 14 verse 15, sabi diyan, if you love me, okay, keep my commandments. Si Jesus mismo nagsasabi diyan. If you love Jesus so much, kanina inawit natin yung I speak Jesus. Yun na, nandun na lahat ng mensahe ngayong umaga. Huh? If you just going to recall it, nandun na lahat. Sabi ko, wow, oo nga no. Ngayon ko lang napansin yan Mamaya awitin natin yung speaking of Jesus. Excuses and misplaced priorities must be confronted. No? Yung mga excuses natin, isawayin natin mismo. No? Hindi yung pinababayaan lang at hayaan lang na ito'y maging harang sa ating mga priorities. God's people are called to enforce obedience. Amen? Starting with themselves
and then teaching and discipleship in the church and also in the leadership. And lahat po ng mananampalataya dito sa loob ng room na ito, whether you like it or not, you will become leaders. Yan po yung isa sa hindi ko pinangarap, kundi ito yung pinangarap ng Diyos sa inyo. Amen? That one day, you will be leading a group of people. Amen? So you're not just called of God to attend or play an instrument. Somehow, in a process of the Lord, you will become leading people. Amen? Handa po ba kayo doon? Parang mahina. Yung nag-amen, parang, teka, ako nga ba yun? No, we should be proud. We should be proud of our calling. Amen? Tinawag po tayo ng Diyos, not just to be a part of His kingdom. Hindi yung tinawag lang tayo para maging palamuti sa kingdom. Amen? You are called, and me also are called by God to also lead someone back to Christ. Amen. Number 2, enforce victory of Christ over darkness. Ayan. Dito dapat maging matalino ang mananampalataya. To enforce God's victory over these dark ages. Amen? We are living on a dark ages. Ano bang tawag ngayon sa mga generation ngayon? Gen Z. Oh. Ha? Oh, ayun, di ba? Gen Alpha. Oh, ang ganda nung tawag. Mga Gen Alpha. Yung mga pinanganak daw po ngayon. Yung mga dating pinanganak, anong tawag doon? Ako millennial pa ewan ko. Di ba? Pero ngayon ang ganda. Sabi, Gen Alpha. Diba? Ang Alpha means beginning. Okay. Yung sana nga mangyari, that the Bible also will come to pass. No? Itong Gen Alpha na ito, talagang they will begin. They will enforce to do the ministry of God. Why? Kasi nga po, we're also living in this era. The kind of era that maybe some of us ay hindi po naisip na mangyayari ang mga pangyayari yan. Di ba? Manood lang tayo sa TV. Ano yung mga karumal-dumal na nangyayari ngayon sa paligid natin. Dati, noong panahon pa, kapag ka nanonood ako ng balita, ang mga worst lang na nangyayari, yung rape, yan, worst lang yan. Pero hindi yung ngayon, manunood ka, rape nga, pero sino ang gumawa? Doon mismo sa loob ng tahanan, walang safety nest ang bawat isa. No? Mabuti na lang, wala po dito noon. Yung magulang, yung kapatid, yung tatay, yung nanay, di ba? Kaya nga yung iba sa atin, ayaw na talagang bumalik sa ating bansa eh. Malibang magbakasyon lang. Pero yung iba, ayaw na talagang mamuhay doon. Ewan ko bakit. Bukod sa ano daw? Walang isda. Bukod sa araw-araw, no? Kapag tag-ulan, nako, wala kang babantayan kundi yung paligid mo kung ito'y aapaw o hindi. Okay? Yung mga anak mo, hindi mo pwedeng pabayaan basta-basta. No? Yung iba, ganyan ang mentality. We don't want to stay in our own beloved country. No? Yung iba nga, ayaw magretiro.
doon sa country natin. Pero kailangan po nating, babalik din po tayo sa ating country. Amen? Kaya nga po, we are keep on praying and praying to God na yung ating bansa ay talagang pagpalain ng Panginoon. Okay? Pagpapalang hindi lamang physical, kundi spiritual. Amen. We are now living on this age. Jesus already won, but we are called to enforce the victory in spiritual battle in our daily life. And sabi ng Luke 10:19, pakinggan niyo po. I have given you authority to overcome all the power of the enemy. Oh, do you think you can enforce victory into your life daily? Sabi ng Panginoon, I have given you. Sino ba yung sinasabi ng you na ito ng Panginoon? Sila lang ba yan? Or pati ikaw kasama? You have the authority. Ano itong authority na ito? What is this authority all about? Ano itong kapamahalaan na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin? Paano yan? Ina-apply po ba natin itong authority na ito? Nararamdaman po ba natin yung authority ng Panginoon? Yes, I am authorized by the Lord to do what is best for Him, for His glory. Amen? Hindi lang yung every day in your life, niisip mo, talunan. Ayan na naman yung mga utang. Hindi ka na hindi ko na ngayon makapanalangin. No? O kaya kung ikaw man ay tumanggap ng sahod ngayon, parang wala nang tigil. No? Araw ba ng sahod ngayon? Teka, ano ba? Ilang araw pa lang Di man tumagal? Di ba authorized tayo ng Panginoon, di ba? To be a what? To be a channel. Magiging channel of blessing. Hindi mauubusan. Bakit pa kaya hindi nauubusan ang mga anak ng Diyos? Kasi nga authorized sila na magamit ang lahat ng ipagkakatiwala ng Panginoon unto the power of the Lord. Amen? So, hindi pwedeng mangyari yan na pagkaraan ng ilang araw, maghahanap ka na naman uli. Amen? Talagang isipin natin mabuti kung paano natin malalampasan yan. At pinagkatiwala po ng Panginoon sa atin yung authority na iyan to overcome all the power of the enemies. Marami po ang ginagawa ng dyablo on our daily life. Amen? So we need to have and to take our stand as authorized by the Lord. Ephesians chapter 6, 11 and 12, ayan, alam kong saulado na po, yung put on the full armor of God to stand against devil's schemes. Amen? Lahat ng baluti na pinagkatiwala ng Panginoon ay kailangan natin po itong gamitin. Amen? Alam niyo po ba yung baluti na yan? Kapain nyo nga kung meron pa yan. The helmet. Tingnan nyo nga kung yung sapatos ay nandyan pa sa inyong dibdib. Walang kumibo. Yung sapatos, saan pa ba ilalagay? Sa paa. Amen? And the belt. Who's not wearing belt? Amen? We have to check it every day. If this weapon is, we are wearing our weapon. Because this is the thing that will stand on the devil's schemes daily. No? 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5.
The weapon of warfare, we demolish arguments, ayan, and every pretension against God. Okay. Kapag may mga arguments, okay, here comes the anointed of God and the one who authorized by the Lord para tumayo sa kanyang kalagitnaan at gamitin ng Panginoon, no? Para daw dito sa ma-demolish itong arguments na nangyayari. Amen? Alam nyo ngayon, if you are just opening your heart to God every day, uuwi ka sa bahay siguro laging malungkot yung Kristiyano. Paglabas mo pa lang, malulungkot ka na. Kung wala si Kristo, ay nako. At saka mainitin ang ulo. Di ba? Pagdating sa trabaho, late na ng konti dahil sa sobrang traffic, ang dami ng sinisisi, di ba? Pero iba yun, hindi mga taga rito yan. Mga taga rito, cool lang yan. Amen? That's why the Lord is really reminded you every day. No? Na hindi ka dapat pumarehas sa kanila. Amen. Talagang yan, ganyan lang talaga. Wala kang magagawa. Every day in your life, kahit na may trabaho ka o wala kang trabaho, mararanasan po ng bawat isa yan. Amen? Kaya nga, you're living in the midst of the darkness. That is why the Lord given us an authority to stand. Amen? To stand on that darkness hours. Enforce means not tolerating sin or compromise or demonic lies. We declare and live in Christ's authority. The church must rise in prayer, in spiritual warfare, and holy living. Amen. So, andyan yung darkness sa ating kalagitnaan, but sabi nga nung kaninang binasa natin, di ba? You are the light of the world, and a town, a hill on the midst of the town. No? Salamat sa Panginoon at meron o nandyan ka dito sa parte na ito ng UAE. Amen? So talagang ito'y hindi aksidente. Okay? Ito'y ginanap ng Panginoon, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na to be here. No? And number 3, kala ko 4 na ako. 3 pa lang pala. Enforce kingdom mission. Pakisabi nga po, mission. God's mission. Not my mission, but God's mission. Amen? So the Great Commission is not optional. Okay? It is a command to be carried out with urgency. Sarap ditong mapakinggan, ano? Talagang urgency yan, umaalingaw-ngaw sa iyong pandinig. No? Na urgent, urgent, urgent. People are now having trouble in life. So we need that missionary heart. No? Bawat isa po sa atin itinawag to do a mission. No? Itong Luke 14:23, go out into the highways and hedge. Inawit din natin yan kanina. No? Let us go out into the highways and hedge and compel them to come in that the house may be filled. Okay? Hindi mo pupunuin yung bahay mo, yung bahay ng Panginoon ang pinupuno natin. Amen? At salamat sa Diyos, kasama ka dyan. Hindi pwedeng hiwalay ka dyan. Kaya mo na sila na lang ang humayo. Sila na lang yung gamitin ng Panginoon. Basta ako, ang ministeryo ko, masaya na ako dito at alam kong pinapasaya ko rin ng Panginoon every time I'm holding a microphone or whatsoever it is.
Kahit po matanda o bata, hindi po pwedeng absent, no? Diyan sa mission ng Diyos. Amen? Lahat po, everyone must involve. Number 2, Matthew 28:19 and 20. Yan, yung ating madalas na sinasabi at madalas na sa ulo sa ating mga nung mamuhay tayo bilang mananampalataya. We have to go and make disciple of all nation. Okay? All nation na ba itong ating lugar? O meron na ba tayong kasama dito na ibang nation? Wala pa, no? Puro mga mukha pa lang. Ayan, siguro itong 4 na ito from Kenya, Yugoslavia, and Egypt, tapos Syria. Amen? So lahat ng tatayo ngayon dito ay kailangang straightly speaking in English. Wow. Wala nang room para magtagalog. Kaya siguro ayaw ng ibang minimisyonan yung mga ibang nation kasi mag-i-English sila na mag-i-English. Di ba, authorized naman kayo ng Diyos. Lahat ay binigyan ng Panginoon. Lahat makakapagsalita. Ito yung napakaganda sa Pilipino. Kahit bata. Ba, ngayon pag umuwi ka sa Pilipinas, speaking in English na yung mga bata. Di ba? Noong kami, talagang mahirap pang magdugtong-dugtong ng English. Pagka may kaharap kaming Amerikano noon, ako grabe. Hindi namin alam kung saan kami magtatago. Takot na takot kami sa mga Amerikano. Gaganyan lang na namin, "Hey Joe!" Takbo na kami. Pinaglululo ko lang namin. Pero hindi ngayon, ibang klase. Pati mga bata. They can fluently speak in a language na hindi sa kanila. No? Yung mga nakauwi sa Pilipinas, yung sariwa pa yung kahit na yung lugar nila, remote, provinces, no? Mga speaking fluently. Minsan nga, mahihiya pa akong kausapin yung mga bata Hindi ko maintindihan yung sinasabi. No? They are really good. No? Maybe the Lord is really, really coming soon. And He's preparing every one of us. Amen? Kaya po niya dinadagdag na yung mga kaalamang yan sa bawat isa. Diba? Every day, nakakatanggap tayo ng katuruan mula sa Panginoon. At ito ay talagang minemeditate natin. No? And this also remind every Christian that Acts 1:8, you will receive power. No? And you will be my witnesses. You will receive power. No? Next slide po. Yan. Nay. Ala na? Ay, wala na pala yun. Acts 1:8, we will receive power. Amen. Every day, di ba? Excited yung tayong mamuhay na under the power of the Lord, under His authority. No? Nakapag lumabas ka ng bahay mo, talagang all throughout, dress well. You all authorize. No? Hindi mo dapat i-compromise yan yung authority ng Panginoon. Pag walang nakakakita, sige, sabay dukot at meron pang bagay, wala na yan. Ano? Kinalimutan na natin yan. Wala nang umuusok sa ating mga pantalon at kamay. We are receiving power from the Lord. Amen? Enforce means here compelling or urging and acting with urgency in evangelism and mission and church planting. No more delays. The harvest is ready. Amen? So wala nang delay daw. The harvest is
ready. John 4:35, sabi diyan, pakibasa niyo na lang po sa inyong mga Bibliang dala-dala. Don't you have saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields, they are ripe for harvest. Yan, lagi-lagi nating naririnig yan, ano? Harvest, harvest, harvest time. Saan ba kayo excited? Harvest or yung yung sowing? Saan ba kayo excited? Yung mga magsasaka, excited po sila, hindi yung sowing. Ano? Nananabik talaga sila, sana kailan pa kaya maaani ito. Ganon yung mga mananampalataya. Dapat. No? Yung fisherman, saan ba sila excited? Yung nakagawa na ba sila ng pamingwit? Mas excited sila pag may kumagat. No? Doon sa kanilang binato. At pag inangat nila yan, oh my. Talagang wala nang pwedeng sabihin pa. Lahat ng kanilang pagod. Yun yung harvest. Now it's the time for harvest. Kaya nga tingnan ninyo, pansinin ninyo kahit sa bahay ninyo, pag-usapan nyo si Kristo, yung ibang hindi mananampalataya sa loob ng bahay ninyo. Tingnan ninyo yung interest. No? The harvest is ready. Kahit sabihin ninyo ito sa mga hindi pa mananampalataya, the harvest is ready. Magkwento ka lang. Magkwento ka ng bagay na ginagawa ng Panginoon sa'yo, araw-araw. Sa iyong kumpanya, sa iyong mga colleagues. Tingnan ninyo, makukuha ninyo yung kanilang attention. Maring yung iba dyan ay maring hindi nakikinig, pero yung attention niya, no? Nasa inyo. Nagkikwento ka ng bagay ng Panginoon. At ganoon din naman yung iba. Pagka nagkikwento sila ng mga kalokohan or mga green, talagang yung iba Di ba? Nakikitawa. Yung iba medyo parang suplado or anong impact na yan. Yung patay mali siya. Kunyari, hindi nakikinig pero naririnig niya lahat ng conversation ng magkabila. Parang gusto niya nang makialam, gusto niya nang makisawsaw. So ganun din yung bahagi po natin ngayon. No, we are living in this era. No? Hindi dapat masayang yung pagkakaloob at pagkakatiwala ng Panginoon ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen? Wala na. Okay. Araw-araw, di ba? Hindi lang puro awit tayo, araw-araw. Ano yung sabi ni Carla? And last but not the least, enforce God's kingdom value in our society. Amen? Pakibanggit nga po uli, in our society. O sino ang nabubuhay dito sa sosyedad? Sa society. Araw-araw. Para maintindihan po ba natin yung society? Okay? We are also living with them. Whether you like it or not, araw-araw, mamimit mo yan. Yang society na yan. Hindi lang tayo nilikha ng Panginoon all by ourselves. No, parang pagka nanampalataya ka, tumanggap sa Panginoon, then the rest of your mga nakikita ay mawawala na. Amen? Andiyan pa rin yan. Hanggang hindi mo na kwentuhan ng mga bagay ng Panginoon. Sabi niya, we must all be proud of to speak what lies to our mouth. The church must not retreat, but enforce righteousness, justice, and truth in the world. Amen? That is our society. Amen? Kahit naiilan lang yung tao dyan sa kampanya nyo, society pa rin yan. Amen? Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Yung kaninang binasa natin. We are the light of the world. Amen? Paglabas po dito,
Talagang may mga ilaw tayo. Eh, hindi yung kumukuti-kutitap. Eh, ang ilaw na yan ay kailangan nating linisin yung mga bulb na yan. Maswerte yung walang nililinis sa ulo. Ako malapit na eh. Sana ay wag namang mangyari yan. Lapit ng luminis eh. Wag lang mayo ko. Huh? At talaga ano yun? Now showing. We are the light of this world. Huh? Dapat maging proud po ang bawat isa na you are the light of the world. Yan. Alam niyo yung ilaw ninyo, yung araw-araw na ipinapakita ninyo at maging excited po ang bawat isang mananampalataya that araw-araw ginigising ng Diyos, araw-araw binibiyayaan ng buhay ng Panginoon kahit paunti-unti, yung may mga maintenance, no? Pero at least salamat sa Diyos. Buhay pa tayo. O baka yung iba gusto nang mamatay. Yeah? Yung iba talagang gusto ng yung pag-asa natin, hindi nawawala. Andyan, palagi. At ito'y dapat nating ipapakita sa ating mga kasama. Romans 12:21. Yan. Do not conform to the world. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Yan. Hindi dapat nating yung masamang ginawa sa atin ng kapwa natin, balikan pa natin ng another masama. Hindi, medyo maganda naman ng konti, ay binalik natin. Pero masama pa rin. Walang gantihan. Yeah? Hindi uso retaliation sa isang Kristiyano. Amen? Lahat ng mga talagang, kaya tingnan nyo, walang Kristiyano akong nakita na talagang totoong namumuhay sa Panginoon. Yung edad nila halimbawa ay lampas na sa inaasahan natin, ay mukhang matatanda. Tingnan nyo ang mukha ng mga katabi ninyo. Mukha na bang 40 yan? Or sino ba yung mga 40 na rito? Or 35? Di ba? Nakapanood ako ng mga clip. Nanonood po ako ng clip sa YouTube. Yung 70 plus, akala ko, ito'y talagang matandang-matanda na. 70 plus. Napunta ako doon sa mga grupo ng mananampalataya, pinagmamalaki nila, I am 81 years old. Pero yung kanilang mga aura, no? Hindi mo sukat akalaing 81. Mga 35, hindi mo sukat akalaing sila'y 35 na. Sila'y mga 38. Walang tumatanda sa Panginoon. Amen? Laging fresh. Fresh na fresh. At hindi pwedeng ito'y talagang mabawasan ng Panginoon. Kasi nga po, hindi naman nag-retaliate, hindi naman nag-iipon ng sama ng loob ang mga Kristiyano. Amen? Kahit na sino pa yung nakabangga natin, pinipilit natin. Di ba ngayon, may nakakausap ako noong isang araw. Sabi niya, mahina lang naman hindi naman malakas yung kanyang pagkaka-involved doon sa kanilang usapan. Pero parang sinusundan siya ng konsensya. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, ang ganda, maganda yan. May konsensya pa. Amen. Lahat ba dito, nararamdaman nyo pa yung konsensya? O baka wala nang konsensya? Ano ba yung konsensya ngayon? Nabubuhay pa ba yan? No? Yung bang pagka nakagawa ka ng medyo alanganin, alam mong ikaw ay tama, pero mali pa rin, kukonsensyahin ka. Bakit ko ba nasabi yun? O wala nang dumadating na ganitong kaisipan sa bawat isa sa atin.
Dapat laging yung mananampalataya, no? Buhay na buhay ang espiritu ng konsensyang 'yan, no? Micah chapter 6 verse 8. Sabi diyan, act justly. Okay? Mercy. Okay? Sino ba sinasabi nito? And walk humbly with God. Amen. Act justly. No? And love mercy. No? And walk. Sabi niyan, and walk humbly with the Lord. Okay, with our God. So meaningly, yung kingdom must be made visible in how we live. Through justice, compassion, and integrity, and service. So enforce means, ayan, siguro last part na yan. Pakipindot po. Yan. We are the light of the world and we enforce light by shining in darkness. Enforce means to obey God's word, to live in Christ's victory, carry out our Great Commission, model kingdom values. Yung mga mananampalataya po ay hindi nawawalan ng values. Meron pang mga values na natitira sa mundong ito. At yan ay ang bawat isa sa atin. Amen. Are you excited to live? Hindi, totoo nga. Are you really excited to live? No? It's time. It's time. The harvest is ready. The harvest is ready for us to act what is about to act. Amen? Wala pong exempted. Maging bata man o matanda. Lahat po tayo dahil may binigay ang Diyos sa atin na ito'y makakasama natin. Meron ba ditong nagsa-sign language? Meron? Lahat ay may boses. Praise the Lord! Woo! May tinig, may lumalabas na boses pala dyan. Okay? Salamat sa Panginoon. Lahat po ba rito ay nakakarinig ng tama? Praise the Lord! Amen. May pandinig pa. Nakakapagsalita pa. O lahat po ba rito yung nakakakita? O malabo na daw yung mata. Pero gagawa ng paraan para luminaw yung mata. Diba? Ala naman siguro ditong nabubuhay na lumalabo yung mata, matuwang-tuwa pa siya. Hey! Labo ng mata ko! Yay! Diba? Gagawa ka ng paraan para medyo luminaw yan. Dahil gusto nating makita lahat, marinig lahat, maging yung tibok ng puso ng mga kasama mo or hindi mo kasama. Because you know your place. Amen? You know who you really are. You know what the Lord is being called for you. Hallelujah. Let us all stand. Pagsunod sa salita po ng Panginoon, pagtindig sa tagumpay ni Kristo, pagdala ng dakilang utos at pamumuhay na halaga ng kaharian ng Panginoon. We are in force, whether you like it or not. We need to remind ourselves na tayo'y pinag-uutusan ng Panginoon. Di ba? Last week ba yon yung call to discipleship? Amen? We are in force, everyone. O yung OHB.
every second Friday, second Saturday. No? We are keeping on reminding every Christian na you must involve. You must involve because on that study, we are not just teaching you, every one of you, para kung anumang mga pagtuturo. Yan ay kailangan ng bawat isa. We are thanking God that we have that OHP. We are thanking God that may bahagi po tayo sa kaharian ng Panginoon. I know that you are reminded kung ano ang ating tinatayuan ito. As an Assemblies of God people, you know what's God's vision. You know what's His vision. Amen? Kaya nga po, every day in our lives, no? Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng chances. Everyone, every morning, you have a chance. All we have to do is just to live on that. Amen? For that chances. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God. At malaya po naming tinatanggap ang hamon po na ito sa aming buhay, Panginoon, na kami po ay gamitin mo in these last days. Lord Jesus, salamat po, Panginoon, for everyday chances that you are giving every one of us. Sa trabaho namin, Panginoon, sa aming mga colleagues, O Diyos, salamat po. And we will keep on praying for every one of them. We will keep on praying for every single person na kayo po, Panginoon, ang naglalapit sa bawat isa sa amin. Thank you, Jesus. Nawa, Panginoon, ay gisingin mo ang aming mga puso, aming mga isipan, Panginoon, for your kingdom, for the glory of God. And we are also thankful, O God, for our lives, for our jobs. Panginoon, salamat po ng marami, Panginoon. At pinagkatiwala mo po ang job na ito sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, kung anong nakadikit dito sa aming pagtatrabahong ito, O Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. To you all the praises and glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. Amen.